Alam mo bang may bago ng version ng Ten Commandments? Tingnan mo ha kung paano ito naiba sa biblical na Ten Commandments. So ito po ang bagong version ng Ten Commandments nila. Itong pangatlo ay mangilin ka kung linggo at pistang pangilin. So merong command or instruction kung kailan ka dapat mangilin ayon sa kanilang utos. At ito ay kung araw na linggo at pistang pangilin. Ngayon, ikumpara naman natin ito sa biblical na Ten Commandments. So dito po sa Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11. Ito po ang ikaapat na utos ng Diyos sa 10 utos. So ayon dito, alalahanin mo ang araw ng Sabas upang ingatan itong banal. So merong dahilan kung bakit nais ng Diyos na ating alalahanin ang araw ng Sabas. Ito ay upang atin itong ingatang banal. Ngunit anong araw ba dapat ipangilin ang Sabas? Ito ba ay araw na linggo? Ipagpatuloy lang natin sa pagbasa sa verse 9. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gagawin. Verse 10, ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, ang sabas pala ay sa ikapitong araw. Ngunit anong araw ang ikapitong araw? Ito ba ay araw na linggo? Tingnan natin sa Mark chapter 16 verse 1 and 2. Pagkaraan ng araw ng Saba, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang pahiran ang bangkay ni Jesus. Pagsikat ng araw ng unang araw ng linggo, maagang maaga pa ay pumunta sila sa libingan. So ayon dito, paglipas ng araw ng Sabas ay ang unang araw ng linggo. Ito ang araw na nabuhay si Kristo. Kaya kung ang araw na linggo ay ang unang araw ng isang linggo, malinaw na ang ikapitong araw ay ang araw na Sabado. Ito ang Sabbath day. Kaya sa wikang Griego, itong Sabbath ay isinalin po ito na Sabaton. Meaning, the institution of the Sabbath, the law for keeping holy every seventh day of the week. Sabaton is Saturday. So ang dapat palang ipangilin ayon sa utos ng Diyos ay ang ikapitong araw o ang araw ng Sabado at hindi yung araw na linggo dahil yan ay taliwas sa utos ng Diyos. Napakalinaw po ng utos ng Diyos na ating alalahanin ang araw ng Sabas sa ikapitong araw. So meron pong kaman ang Diyos kung anong araw dapat ipangilin ang Sabas. Dahil ang sabi niya, ito ay sa ikapitong araw. Hindi niya sinabi na pwedeng sa araw na linggo or hindi rin sinabi ng Diyos na ikaw bahala kung kailan mo gustong ipangilin ang Sabas. Kasi may mga tao din nag-iisip ngayon na ang Sabas daw ay pwede nilang ipangilin sa kung anong araw na gusto nila. Kaya lang, ang utos ng Diyos ay alalahanin mo ang Sabas sa ikapitong araw. Siya ang pumili kung anong araw dapat ipangilin ang Sabas at hindi tayo. So ngayon, anong Sabas ang pipiliin mo? Ito bang utos ng Diyos na ating ipangilin ang Sabas sa ikapitong araw bilang tanda ng ating pag-ibig at pananampalataya sa Diyos? Or kung susunod ka ba sa utos ng tao na mangilin ka kung araw na linggo bilang tanda ng pagsuway sa utos ng Diyos? Meron tayong freedom of choice, pero mas makakabuti sa atin na gamitin natin ang ating kalayaan sa pagpili kung ano ang kalooban ng Diyos dahil ang pagsuway sa kanyang mga utos ay kasalanan. Katulad kila Adan at Eva, meron din silang kalayaan sa pagpili. Ngunit yung kalayaan nila sa pagpili ay ginamit naman nila upang suwayin ang utos ng Diyos, kaya sila ay nagkasala. Kaya kapag hindi rin natin ginamit sa tama ang ating kalayaan sa pagpili, halimbawa, ipinangili natin ang Saba sa araw na linggo, tayo rin ay magkakasala. Dahil ang utos ng Diyos ay ating ipangilin ang Sabas sa ikapitong araw. Pero bakit ang ikapitong araw ang ginawang Sabas ng Diyos at hindi ang araw na linggo? Ito ay dahil sa ang ikapitong araw ay kanyang ginawang banal upang ipangilin. Basahin natin. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. So ayon dito, nilikha ng Diyos ang mundong ito sa 6 na araw at pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal. So anong araw ang itinuring na banal? Ito ay ang ikapitong araw. Kailan ito nangyari? Pagkatapos niyang likhain ang mundong ito. So mapapansin natin dito yung pattern. Kasi dito, 6 na araw ginawa ng Diyos ang mundong ito. So merong 6 days of creation. At dito naman sa Exodus chapter 20 verse 9 and 10, sinabi ng Diyos na 6 na araw kang gagawa. So meron ding 6 days of labor. At sa ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. So dito naman sa verse 3 ay pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal. So makikita natin dito na ang Diyos mismo ang nag-set ng example na dapat nating sundan upang ating ipangilin ang Saba sa ikapitong araw sapagkat ito ay kanyang binasbasan at ginawang banal pagkatapos ng likhain ang mundong ito. Kaya hindi natin maaaring ilipat ang Saba sa ibang araw
dahil tanging ang ikapitong araw lang ang kanyang binasbasan upang ipangilin. So ngayon, ano naman ang mangyayari kung ilipat natin or baguhin natin ang utos ng Diyos? Katulad ng ginawa nila, inalis nila ang Sabat sa ikapitong araw at binago ito dahil ginawa nila itong araw na linggo. So ano ang mangyari kapag sinuway natin ang utos ng Diyos? Ang sagot po ay basahin natin. Ganito ang sinabi ni Jesus, huwag ninyong isiping na parito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta, na parito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Ano ang sinabi ni Jesus? Huwag daw nating isipin na naparito siya upang sirain o alisin ang kautusan. At marami na ngayon ang nagtuturo na inalis na daw ni Kristo ang kautusan, kaya ang iba ay naniniwala na linggo na ang Sabas para sa mga Kristiyano dahil ang 10 utos daw ay wala na. Ngunit sa talatang ito ay si Kristo mismo ang nagpapatunay na ang kautusan ay hindi niya inalis, kundi ito ay kanya pang pinupad. At ito ay ipinagtibay pa ni Jesus na ang kautusan ay nagpatuloy at hindi nawala dahil ganito ang sinabi ni Jesus sa mga sumunod na verse. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit kahit isang tuldok o isang pundit sa kautusan ay hindi lilipas sa anumang paraan hanggat matupad ang lahat. So una, ang sabi ni Jesus, hindi niya inalis ang kautusan. At ito ay ipinagtibay ni Jesus nang sabihin niyang lilipas man daw ang langit at lupa, ngunit kahit isang tuldok sa kautusan ay hindi mawawala. So paano pa kaya kung buong kautusang pangingilin ng Sabas ang alisin ng tao? Iisang tuldok nga lang ay hindi na pwede. Yun pa kayang buong kautusan ng pangingilin ng Sabas? At simple lang din ang palatandaan na ibinigay ni Jesus kung ang kautusan ba ay nagpatuloy pa rin. Ito ay hanggat nandyan ang langit at lupa, ang kautusan ay mananatili at walang mawawala. Kaya nagbibigay po ng babala ang Panginoong Hesus sa mga lumalabag sa kautusan. Dahil ayaw niya na ating suwayin ang mga utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, kaya ang sinumang lumabag sa isa sa mga utos na ito, kahit na ang kalitliitan at ituro sa mga tao ang gayon, ay tatawaging pinakamababa sa paghahari ng langit. Ngunit ang sinumang gumaganap at nagtuturong ganapin ito ay tatawaging dakila sa paghahari ng langit. So makikita natin dito ang dalawang uri ng tao. Una, ang mga lumalabag sa utos ng Diyos. At isang na dito yung pagbago nila sa kautusan ng Diyos dahil ginawa nilang araw na linggo ang araw na Sabas na dapat sanay sa ikapitong araw. At ang pangalawa naman ay ang sino mang nagsiganap at nagtuturo na ganapin ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sino ang dakila sa kaharian ng langit? Sila yung sumunod sa kautusan ng Diyos. Kaya napakadali pong unawain kung yun bang pangingili natin ng Sabas ay naayon ba ito sa kalooban ng Diyos or kung ito ba ay labag sa kalooban ng Diyos. Kaya kung gusto mong mamuhay ayon sa kanyang kalooban, ipanginin mo ang Sabas sa ikapitong araw dahil mahirap mamuhay ng hindi naayon sa kalooban ng Diyos, lalo na ngayon na alam mo na ang katotohanan.